Yes, mga igala, mayong adlaw ka na to tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga higala, no, aniya na usap kita sa itong panaguban. Karong hapunan, no, aron hisgutan, no, ang mga dili man siya naguna. Pero, kuan, no, bang mga issue nga angay na to masabtan og may bawaan, do, with regards, no, diri sa to ang palibot, no. Anyway, sa unang hugna sa ato ang panaguban karon, no, karong hapunan, no, atong hisgutan, no, ang kining issue, no, with regards sa human trafficking. Kani issue mga dili siya naguna, pero permanente ni. This is a perennial problem, no. Kay tungod daghan mo matanggot sa kini ginatawag nato nga human trafficking good, no. When it comes to kumingon tag human trafficking mga katambayan, no, o daghan na dili lang kay kanang sa sexual exploitation na po ng mga kutay nailad ka, no, nailad ka kay isultihan ka nga patrabahoon, no, pero dili dito patrabahoon kuno ka sa abroad, no, ay kanang fraud, no, tapos pag abot dito lahi day mong trabaho, no, ingon katabang por lahi day pag abot dito kay kuan day ka kun dili drug mule mahimo day kang kuan sa pamatawagan nga mga kuan, no, trabaho, for example trabaho nimo kay aside sa drug mule mahimo day kang kanang part sa kanang gang, no, or kanang so kung sa nga matang sa krimen, no, which is dili siya kan ba, no, na traffic ka ba kung dili ba ibaligya imong organ, no. No, so daghan na kay ang kuan din is katong kasagaran sa mga kuan sa human trafficking is more on the illegal recruitment, no. Apo nang ginatawag nato nga OSAEC or kanang kuan online sexual exploitation against children. Oh, daghan na ang nahimong matang karon sa kaning kuan, no, kaning human trafficking, no. So importante nga atong mahibaw-an, no, actually July 30 next week, no, is a world sakit tuging world commemoration, no, against human trafficking, no. And then it's about time pod, no, nga ato pa hisgutan din ni sa tuang tuluman, no. Anyways, kani pa lang unang hugna nato, no, sa paghisgot sa maong issue with regards sa human trafficking, no, dinhi sa tuang nasod. But anyways, mga katambayan, no, ato nang paminaw, no, ang definition, no, og unsa kumusta ba ang mga kaso sa kuan ba, no, human trafficking dinhi sa Davao region, no. Pinaagi sa ato ang kuan, no, gikan sa ato ang Davao, kuan siya mga katambayan, no, unsa ni siya ka the provincial prosecutor sa Davao del Norte, no, siya ang chief prosecutor diha sa Davao del Norte. And then siya pud ang kuan sa ato ang Ayakat, no, operations chief ata, no, if wala ko nakamali kanang ginatawag nato nga Ayakat, regional interagency council against human trafficking. Ato maminawon mga igala prosecutor Norman Solis. Ako ang gusto na ko i-define kung unsa ning human trafficking kay basic nagsigit ang istorya unya kabalo man tatanan ang uban wala kabalo, so we might be accused of preaching the choir. So ang human trafficking sa simple nga language is nag-recruit kung bata nag-recruit for exploitation purposes. Kung sa nga exploitation, labor, organ, or sexual exploitation, which is prevalent as of the moment.
So mauna siya ang human trafficking. Pag of age naman, na ipamaagi. Bilin lang, nakugsweldo sa abroad, pakabot dito, courier dahil sila sa drugs, or naghimo sila o work nila, dili mao sa naka-describe sa ila sa during pag-recruit. So, i-exploit sila dito abroad, i-exploit sila dito sa Pilipinas, i-recruit, i-exploit, pinagi sa paglinlang. Yun ang simple language ng human trafficking. Okay. Even with the yung pag online na same pa rin yung definition, no? Wala siya na, Sa online, magandang question. Sa online, same pa rin except na gamit o information technology, IT. Example, gamit siya o email, gamit siya o Facebook, any platform for communication. So, pag ginamit niya na appeal na siya sa online. Example, dari lang mismo sa ato sa Davao. Dari, sa Times Beach. Mama, pinahan, kauban ng iyang igsuon, babae pareho, ilang pa-post ang ilang anak, patubangan sa laptop. Appeal pod ang iyang pagumangkon, kaya nakabalo man sila nga na kwarta. Then, pagpadala og kwarta, bayad sa ilaha, pinagi sa money transfer. Example, Western Union. Ipa-cambio lang sa outlet, pagkahapon, kwarta na. In a matter of seconds, kwarta na. Nalagot ni ato, kay among i-prosecute ang mama o ang auntie niya, 28 cases. Dili man gyud sila makailigtas, nag-plead guilty sila. Karon nana sila sa Dapicol. Ang mga bata was taken care of. So, ana ang online sexual exploitation of children. Mao na ang naong, mao na ang itsura. We have 79 cases. 38 related cases. Why related cases? Kasi ang human trafficking, convicted ito ha, convicted. Human trafficking, pag na-recruit ka, ang magtrabaho, then they are exploited, ang kaso ni mo, duha, human trafficking plus illegal recruitment if the recruiter is not authorized to recruit. Okay. May na-dismiss, but pasabot aning na-dismiss, meaning, na-dismiss kay kulang ang evidence, na-dismiss kay wala na ang ato ang dili na interesado mo padayon ang ato ang mga biktima. Napoy na archive, meaning na-file na mo ang case, sa dismissal, we have 42. Ang uban naman, gi-withdraw nila, ang uban na archive. Ang archive, na case, di-file na mo against the recruiter, but the court could not arrest the accused. Kaya at large siya. So archive ang tawag na. Ang withdraw naman, pagka case na na-file na mo, then later, mahirapan kami mag-prosecute dahil wala tayong witnesses, kaya i-withdraw na to. For the withdrawal, we have 8, then we have 28 archive, and mayroon tayong acquittal na 19. Acquittal meaning tuloy-tuloy ang case, then acquitted sa court, may decision ng court. Acquitted ng court. Acquitted ng court ang case, ang accused. So yun ang statistics natin. As of now, marami tayong pinaprosecute all over the region. Davao City, especially Panabo City. So for Davao City, we have 55. Ligos, we have 3. Panabo City, we have 7. Mati, we have 2. Island Garden City of Samal, we have 5. And we have 1 from Davao del Sur and 1 from Davao Occidental. Kani lain-lain nga kaso na atong gina-prosecute sa court as of
now. So follow up to that, out of the 79 cases, no, and these are yung mga sinasabi ninyong recruiters, but do we have a case na we already prosecuted or na hatulang guilty yung mga pimps talaga here and abroad? Yes, of course. Kalimitan nga nito, exploitation to sexual exploitation. Sexual exploitation. Ang typical na kaso nito, yung nag-recruit ng bata, then binugaw, inoffer, online, huli. Mayroon namang itong ongoing natin, yung nag-recruit, uyab-uyab niya, taga Davao o taga Surigao, then he came over to the Philippines all the way from Italy, then na prosecute natin. Mayroon tayong case, ako mismo humawak from New Zealand. Luckily or unluckily, namatay siya during detention. Kasi nag-recruit siya ng bata from Kidapawan, then dinala niya sa hotel dito sa May Ilustre, then pinaliguan niya. Siya mismo nag-recruit, siya mismo nag-exploit. So, yun. Last na lang po sa inyo, sir. You mentioned kanina nasa category 1. Can you elaborate? Ano po yung urgency to to address the category, the status of Davao Region or Davao City? I don't know, pero Tulo ka tier. Tier 3, Tier 1, Tier 2, at saka Tier 1. Pag Tier 3 ang category nimo as a country, meaning there are cases of human trafficking, but the government hardly makes an effort to combat human trafficking. Tier 2 naman, pagka may human trafficking in-acknowledge na mayroon, existing, then hindi enough ang ginawa na effort ng country. Sa Tier 1, we acknowledge that there is human trafficking and the government is moving heaven and earth to combat this human trafficking. So nandyan tayo because active tayo, most especially last year, Davao Region ang number 1 sa fight against human trafficking all over the Philippines with, of course, with the collaboration of our partners from the government and non-government group. So mo to mga higala no, ang pahayag ni Davao del Norte Provincial Prosecutor Norman Solis no, about human trafficking. I hope na natin na dito no, nakutlo medyo especially sa pag-define niya sa kaning human trafficking, masabtan, sabotable kung sa mga pa sa atua pa no, sabotable ang maong tawagan ni explanation no ni Prosecutor Solis no when it comes to human trafficking definition. So I hope natay mo kun actually naman po rin no si Doni Pangilinan sa mga advocacy po niya no mo ang iyang digi last time diya sa may SM City Davao. Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante hinumdom ning atong sibianan. Balik kita mga igalaw dito sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan no kagahapon no nagipahigayon na ato ang ang kapihan sa bagong Pilipinas no kung asa at ang nahimong resource nato for the certain kapihan no kay ang Philippine Statistics Authority no kon PSA ang PSA mga katambay dili na siya more on sa birth certificate sinumar mo na to nailhan di ba dili na siya more about that sila po nang in charge po sa PhilSys no Philippine ID system no na kanatong national ID sila po ang nagpangolekta po og mga datos po no sa atong census no so daghan og trabaho ang sila po ang naga-monitor po sa atong mga kanang datos sa atong agrikultura sa atong labor force
no? Sila ang nagakuan na sila ilahagin ng kuan, ilahan ng trabaho na no pagpangulikta og datos no og even sa katumbag o karon tong community based monitoring system or CBMS, no? Isa po na sila sa trabaho sa kuan no. So daghan og trabaho din lang sa birth certificate lang ng kuan no. But anyways, nandungog naman ninyo kagahapon no sa tuang kuan no. Nandungog naman ninyo dito sa kagahapon sa kapihan sa Bagong Pilipinas. Pero kani siya mo ni siya ang mga issue kagahapon no. Nga hisgutan no. Tipik sa mga kuan no issue nga hisgutan labi na katong issue dito sa nahitabo nga kuan no murag ang term ani ni Attorney Albaw no sa ang regional director sa NBI no is spurious birth certificate. Dili siya peke, it's because it kuan siya kanang tawagan ni siya peke, it's because tinuod siya ang kuan lang ana is kung mingon tawag ka ng peke kanang gibuhat man na sa gawas, pero ang kuan lang dito is ang questionable kay ang information no para sa nahitabo tong sa ka Chinese national nga nagkuha og passport dito sa kuan passport dito sa DFA niya papangutana lagi kay ingon nang gipanganak sa hospital pero nakabutang sa birth certificate hilot. Wa gyud na hilot no. Mao to nga nahitabo no. So karon daghan namang gugingon ani gud no nga gusto nila makakuha o makagain og nationality without without dili na siya mo undergo og kaning naturalization if ang both parents niya are not Filipino citizens. Ang kalam mo ganyan nimo di man parehas good sa kuan good sa US good na pag dito gipanganak automatic US citizen ka regardless kung imuhang kuan kung ang imuhang parents are aliens no or both aliens no or dili citizen sa US. Dili sa tuan natay ginatawag natong jus soli o jus sanguinis no. Dili ka gipanganak dili ka imong both parents mo tong usually pag imong isa si imong parents kuan Filipino mo na siya tong sanguinis mo to by blood. So mo na ang kuan na ang ginakuha gid nga kuan sa itong citizenship. But with regards ani gipangutan na ni sa itong mga kaubanan sa media dito no kagahapon no. So gahapon gitubag ni nila kuan no. I think gitubag nila ni kagahapon no. Of course una na dira ang OIC Statistical Operations Coordination Division OIC no sa PSA 11 nga si Ma'am Maria Lea Magracia uban dira po no si Ma'am Baby Jean Alid no ang Civil Registration and Administrative Services Division OIC o si Ma'am Adeline Batukan no ang Provincial Statistical Office OIC sa Davao del Sur. Anyways, mga katambayan, paminawon nato ni nga video. Pwede nyo na-address ito na siya na naging aware po. Na maging aware ang businesses, agencies na dapat tinatanggap nila itong mga paper na IDs po. Kasi may QR code doon, di ba? May mga data siya. So, it is also an official ID per se. Lahat po yun, no? The physical, the papel, the e-fill ID, and now the digital. Lahat po iyon, no? Hindi po lahat, yung dalawa, hindi po temporary, pero lahat po iyon valid proof of identity po. Kasi yun po talaga yung design ng ating national ID na dapat digital po siya. So, Before sa akong second question with regards to the wrong entries or fake entries or information, nalari trainer sa topic ba nila na mawala. Kay gikan kay Eileen pwede paano pag nawala ang national ID maka-request pa ba og replacement or are they accepting now? okay. So, lost. Yeah. So, sa ngayon po, inaayos pa yung sistema kasi nasa registration pa kasi tayo ng proseso at saka updating. Regarding po dun sa mga nawala, as of now, wala pa pong tinatanggap na request for replacement, pero inaayos na po yung system natin regarding dyan. At mag-antabay lang po sa mga anunsyo po. Corrections of wrong information. Yes po, updating. Updating. Yes po. Sige.
Ma'am, dito ko sa itong mga fake late registered ka mga birth certificate, balikan na nako gamay. Since na issue, na problema nga ni gawas karon and I think 1,200 is not a joke. Pwede nila gamiton to sa unsa man na pwedeng iligan. Naabay possible himuon nga recommendation for the amendments existing law na to. Para sa part sa PSA na, are you recommending na kung saan ito pwede buhaton para malikayan na in-analysis, it exist karon na yung mga nagsakpan, ongoing pagyapon ang pag-retrieve sa mga files that possible madugutan pa si 1,200. Unsay, kung butog na natin dito nga, wala, mudawat lang ang gumit kung sa entry sa LCR, ana, unsay ako ang pwede buhaton na solusyon sa part sa PSA. So as as mentioned by Ma'am Leia kanina, yung Act 3753 natin, 1930 pa siya. Apo. Then took effect 1931. So medyo ilang taon na siya ngayon. So kaya nga isinusulong or sumusuporta talaga si PSA, patuloy yung dialogo with the lawmakers, with the policy makers, no? Para maipasa na po yung CRBS bill. Pasado na ata siya sa lower Congress. CRBS bill. CRBS po, Civil Registration and Vital Statistics. Kasi yung mga, for example, birth, marriage, tinatawag yung vital events sa buhay ng isang tao. Kaya, yun, sumusuporta po kami at nangihingi din kami sa inyo ng suporta. No? Nasuportahan natin yung CRBS bill para po maging updated at magiging stricter yung natin, yung civil registration process po natin, which include the registration po. Unsay special provision sa CRBS na bill to address the problem of kining problema na to karon sa mga Chinese national? Kung tanaw na to ang civil yung 3753, Yeah. the penalties for airing civil register is only about 200 pesos to 500 pesos. Yes, because it's 1930. Yeah, kaya nga sir. So yun yung yun lang yung penalty. So unsa may mabuhat na to para so the CRBS bill, the PSA is nagkapuan, coordinating, talking with legislator para maging stricter ang processes and impose higher penalties because of this sa panghitabo karon, higher penalties such that the civil registrars would not. So if ma-approve, pila na penalty? From 200 to 500? Wala pa may kapuan sir, pero isa yan sa mga ginapuan ng push ng na higher penalties para mahadlok po ta. Kaya karon sir sa 200 to 500 di ta mahadlok. Gcash siya na. Sir, going back to your question kanina with regards to the return to sender, may figure na kami for Davao Region na yung return to center namin, we have 41,047. While ang na-deliver pa niyan is 19,151. And then meron kaming challenges dun sa cannot be located. We have 13,470. So, kaya siguro, siguro yung address na nila, hindi na yung exact na address na ngayon. Pero remember, pero remember po na this is in partnership with isang post PhilPost. So therefore, we have to check on the PhilPost. Or do you also check the PhilPost when it comes to this, ma'am? Ganito kasi this is not a joke, sabi nga ng department natin. This is not a joke na ganito kalaki yung numbers. So pag hindi na deliver properly, and then ano ang accountability ng PhilPost ito na hindi pag-deliver ng ating mga IDs.
Again, the figure, yun po yung naka 3 attempts, then naka 30 days na sa PhilPost. Sa PSA na po yan. Na-return na yan na figure. So, out of that 41,047, na-return to sender from PhilPost to PSA, na-deliver ni PSA yung 19,151. Yes, mga 50. Wala pa kaabot sa 50%. Yeah, 50%, almost 50% na-deliver ni PSA. So, labas na po si PhilPost dyan sa figure. Nasa amin na yan na mga IDs, yung 41,000. And then the 19,000 was delivered already. Sige, last na lang yun. Kung saan mo isulti sa mga, as we air sa kaning information, ang most na, ang ng mga tao, kagatong mga wala pa yung national ID, possible, naka 3 attempts na, nga wala. Manawag sila daan before mo ang hidin kaya ko itaw mga sumos. Manawag sila daan. Ay, matubag ma'am. Opo. Yung ID po wala dito sa region. Nasa provincial office located at Nasaan yung address Ng- ng particular ID? O, gani. For Davao City, for Davao City nasa Sales. Sales. nasa Sales. Ano na Sales na? Atbang sa Chimes, sir. At sa time. Oh, sige. Last na lang yun, ma'am. Ma'am, sa ato ang pag-process sa mga documents same ang gihapon, naghandi po kayo tao. Mga to mga katambayan no, ang kuano pahayag no ay sila kuan Ma'am Baby Jean Alid no, ang Civil Registration and Administrative Services Division OIC o si Ma'am Adeline Batukan no, ang Provincial Statistical Office OIC sa Davao del Sur no. So dito di lang more on sa kuan po to no, birth certificate but also on the national ID. Grabe ni mga utana si Mike Pasco gid no. Yagi pa utana gini kay daghan mga national ID gud nga until now wala pa na deliver no. Pero sa atong datos karon na nasa 4 million ang mga IDs nga na-register din no, and the 3 million ang na-deliver na. Nayon lang giuban nga wala na deliver yun no. So gi-explain niya dito kung asa tas napo tong mga return to sender nga gibanggit sa maong video mga katambayan. Anyways mga katambayan, wala tayo kung oras hangtod sunod pohon sa ato ang panaguban dinhi sa ato ang tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Salamat o maayong adlaw. Mabuhay ang bagong Pilipinas!